malaking pintuan at iniluwa ang isang may edad ng babae na naka-uniforme at nasa likod nito ang ilan pang mga kababaihan na naka-uniforme din. Sa tingin ko'y mayordoma ang babaeng nakatatanda at ang iba ay mga kasambahay. Ganoon din kasi sa bahay nila Ate Ali. Agad na umibis si Thunder at inilalayan si Tyrone na makababa. At nang maayos nang nakatayo si Tyrone sa labas ng sasakyan, ako naman ang inilalayan ni Thunder. Kuton lupa, kaninong bahay to? Bulong ko kay Thunder. Magandang hapon po, Sir Thunder at Ma'am Sophia. Good afternoon, Manang Aurora. Nakapagluto na ba ng pananghalian? Opo, sir. Pinakinggan ko lang si Thunder at ang tinatawag nitong Manang Aurora. Kahit nagtataka ako na kilala niya ako, samantalang ngayon ko pa lang siya nakita. Hinawakan ni Thunder ang kamay ko habang karga niya si Tyrone. Parang baliwala sa kanya ang bigat ni Tyrone. Pagpasok namin sa loob, lalo ako namangha sa naglalakihang chandelier sa mataas na ceiling at ang staircase na parang staircase sa magarang hotel at mga modernong kagamitan na halatang mga bago din. Mayroong kulay puting piano sa gilid ng hagdanan at nang magawi ang mata ko sa sala, may napakalaking flat screen TV, mahabang sofa at salaming coffee table at mga painting na nakasabit sa pader. Nang magawi ako sa mataas na dingding malapit sa hagdanan, napamulagat ako nang makita ko ang larawan kung seryoso ang mukha ko at naka-uniforme pa ako ng pang-nursing at may hawak akong mga libro sa dibdib ko at may backpack sa likuran ko. Gulong-gulo ako paano akong nagkaroon ng larawan dito sa malaking bahay. Hindi ko may alis ang tingin ko. Halatang stolen shot lang ang larawan ko. Love, ang ganda mo dyan. Agad akong humarap kay Thunder. Nakangiti sa Thunder at parang nahihiya sa akin. Kaninong bahay ito? Bakit may larawan ko dito? This is your house, love. Hindi ako nakapagsalita. Parang umurong ang dila ko. Naninigas ang katawan ko. Umeeko sa isipan ko sinabi ni Thunder na bahay ko itong malapalasyo sa laki. Bumalik lang ako sa ulirat nang hatakin ako ni Thunder patungo sa kusina. Nawala ang isip ko sa larawan. Bigla akong natakam sa mga pagkain nasa mahabang mesa. May party ba? Ang daming pagkain. Tawa ni Thunder ang pumuno sa buong dining area. Pinagila ako ni Thunder ng upuan. Sa kanang bahagi ng dulo ng mesa, umupo si Thunder. Sa dulo na animoy isang hari na nasa trono niya. Napakagwapo nitong tingnan kahit napakasimple ng kasuotan niya. Nakaupo si Tyrone malapit kay Thunder. Muling tumayo si Thunder at tinungo ang kinuupuan ko. Nilagyan niya ng maraming pagkain ng plato ko. Agad ako nagreklamo nang punuin niya ang plato ko. Kuton lupa, hindi ko yan kayang ubusin. Ubusin mo yun, love. Paparusahan kita pag hindi mo yan inubos. Agad ko siyang tiningala. Kinindatan niya lang ako at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Yumuko si Thunder at agad na inabot ang labi ko. Isang mabilis na halik ang ginawad niya sa labi ko. Nilagyan niya rin ang pagkain ng plato ni Tyrone bago siya bumalik sa kinuupan niya kanina. Kinikilig ako sa mga pag-aasikaso niya sa akin at kay Tyrone. Mamaya ko na lang siya kakausapin tungkol sa larawan at tungkol sa sinabi niyang bahay ko itong malapalasyo ang laki. Thunder's POV. The first time I laid eyes on her, she gazed into my soul with an intensity that made my heart skip a bit and accelerated my pulse to race like never before. Nang iligtas ko si Sophia nung bata pa siya, hindi ko akalain na makikita ko siyang muli. Kagagaling ko lang sa isang business meeting nang maipit ang sinasakyan ko sa matinding traffic. Nakaupo ko sa likuran at ipinagmamaneho ako ni Alan, ang dati kong kanang kamay na ngayon ay driver bodyguard ng kaibigan kong si Charles. Nang mapalingon ako sa gilid ng daan, I saw the most beautiful girl I ever saw in my whole life. She looked so young at isang kulahiyala dahil sa kasuotan niya. Tinted ang salamin ng bintana ng sinasakyan ko kaya hindi niya ako nakikita na nakatitig sa kanya. Hindi ko maiaalis ang mata ko sa kanya. She's wearing a nursing student uniform na bagay sa kanya. Napapangiti ako tuwing nanunulis ang labi niya. Sa tingin ko, nag-aabang siya ng masasakyan. I gaze at her lips intently. Her lips eminently kissable. Parang asarap kagatin at panggigilan ang kanyang labi. I look at her as if I were photographing her with my eyes. She's so beautiful. I muttered. I couldn't tear my gaze at her. I felt an immediate and total attraction to the young girl standing on the sidewalk. Agad kong kinuha ang telepono ko at kinuhanan ko siya ng maraming larawan.
Ang malaking larawan ni Sofia na nakasabit sa pader ay isa lang sa mga larawan na kinunan ko noon ng palihim. I was so attracted to her kahit noong iniligtas ko siya. Ilang beses kong minura ang sarili ko noon dahil ang bata pa ni Sofia para hangaan ko. Nang mapagtanto ko noon na ang batang niligtas ko at ang babaeng nasa gilid ng daan at ang babaeng tigre ay iisa, naghatid sa akin ng halo-halong emosyon. Kahit paulit-ulit ko sabihin sa sarili ko na bata pa siya para sa akin, hindi ko pa rin napaglabanan ang nararamdaman ko. Nang malaman kong kapatid siya ng asawa ng kaibigan ko, mas napadali na malaman ko ang lahat ng tungkol sa kanya. Hindi na ako tumigil na dumikit-dikit sa kanya. Hindi na ako tumigil na sundan siya ng palihim. I'll become her secret admirer. Kahit lagi siyang nagsusungit, hindi ako tumigil. Sa pagdaan ng mga araw na nakikita ko siya, lalong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. I'm not just desiring her. I'll fall in love with her. Her nearness made my senses spin. Her nearness was overwhelming. My heart beat just for her. Bakit ganyan ka na namang makatingin ko itong lupa? Agad akong napatingin sa sinambit niya. Napatitig ako ng matagal sa malalim kong pag-iisip tungkol sa kanya. Love, ang ganda mo. I love you. Inirapan niya ako na ikinangiti ko lang. Nasa loob kami ng silid namin. Nakahiga na si Tyrone sa pagitan namin kaya kahit gusto ko siyang yakapin hindi ko magawa. Mukhang may bantay na si Sofia. Tumigil ka dyan. Isang buwan mo akong hindi pwedeng angkinin. Parusa mo yan. Para sa kaalaman mo, matagal ko nang alam na maganda ako, no? Love naman, ang tagal naman ng isang buwan. I growled. Nagre-reklamo ka? Gusto mo gawin ko ang 2 buwan? Hindi ko alam kung seryoso si Sofia. Tanitigan ko siya. Bumagsak ang balikat ko na makita sa mukha niyang seryoso ito ng sinabi. Hindi na ako magre-reklamo, love. Sige, okay ng 1 buwan. Huwag mo nang gawin 2 buwan, please. Napailing-iling si Sofia at umayos ng higa sa kama at niyakap si Tyrone. Napabuntong hininga ako. Wala akong karapatang magreklamo dahil malaki ang kasalanan ko sa kanya. Ilang sandali pa mahimbing nang natutulog ang mag-ina ko. Hapon pa lang kaya hindi ako dalawin ng antok. Pinanonood ko lang silang natutulog. Chom! Mura ko nang gumalaw si Sofia at nasilayan ko ang dibdib niya. Paano ko titiisin na hindi siya maangkin kung lagi ko masisilayan ang nakakaakit niyang katawan? Mabilis ang kilos ko na bumaba ng kama. Umikot ako sa gawin ng kama kung nasaan nakahiga si Sofia. Dahan-dahan kong binuhat si Sofia palabas ng silid namin. Dinala ko siya sa silid na katabi lang ng silid namin. Love, bukas mo na lang simula ng parusa mo. Let me make love to you today. Pagkausap ko kay Sofia kahit natutulog ito, I gently eased her down onto the bed. Nang maibaba ko siya sa kama, agad ako lumipat sa paanan niya. Marahan kong ibinaba ang shorts niya at nang mahubad ko ang shorts niya, I spread her legs wildly. Tuluyang nagising si Sofia dahil sa ginawa ko. Hindi siya nagreklamo. I know my baby wants me to. Sigaw ng isip ko. I love you so much, love. Thank you for letting me make love to you. I love you too. Huwag ka na magsalita at ituloy mo na lang yan. Napangisi ako. Nagmadali akong hubarin ang natitirang saplot ni Sofia. I want to feel her. Mga mabibigat naming paghinga ang maririnig sa buong silida. Agad kong niyakap si Sofia. Hinalikan ko ng paulit-ulit ang kanyang buhok. I love you, love. Araw-araw ko sasabihin at ipadadama kay Sofia kung gaano ko siyang kamahal. Sofia's POV. Isang buwan na kami sa probinsya. Hindi ko alam kung hanggang kailan papahirapan ni tatay si Thunder. Sa loob na 1 buwan, laging abala si Thunder sa pagtulong sa manggahan at tumutulong din siya sa bahay. Ang bilyonaryong si Thunder Simpson ay naging kargador ng mangga. Sumasama din siya na mag-deliver ng mangga sa palengke at ng iba pang prutas at gulay. Pinaghiwalay din kami ng silid ni tatay. Sa tulong ni Kuya Justin, nagkaroon ng kabuhayan sina nanay, tatay at ang mga kabarangay namin. Binilhan niya ng malaking lupain ng mga magulang namin. Pinatayuan ang bahay at ilang ektarya ng manggahan. Meron ding ibang prutas katulad ng lansones at rambutan. Meron ding mga gulay. Nang magising ako, dumiretso ako sa silid na inuukupan ni Thunder. Napasamangot ako nang hindi ko siya nakita. Agad ako naglakad palabas ng bahay. Nasasabik akong makita si Thunder. Iniisip kong baka nagkakapi ito sa labas kasama si Itay. May ngiti pa ako sa labi nang buksan ko ang pintuan. Agad ding naglaho ang ngiti ko nang si tatay lang ang nakita ko sa labas ng bahay.
Nasa kubo si tatay, nakaupo sa mahabang kahoy na upuan habang nagkakape. Gustong gusto ko din ang tumambay sa kubo dahil ang presko ng hangin. Nakita niyo po si Thunder? Maaga kong gumising para makita ko siya. Sa loob ng isang buwan, bihira ko itong makita. Maaga itong umaalis ng bahay at nagtutungo sa manggahan at sa gabi naman, maaga akong nakakatulog. Miss na miss ko na ito. Maagang umalis anak, nagtungo ng manggahan. Tutulong daw siya sa pag-aani. Tura ni Itay kaya napasimangot ako. Ang aga niya naman nagtungo sa manggahan. Sambit ko. Hindi mawala-wala ang pagkakasimangot ko. Naiinis ako na hindi ko na naman siya naabutan kahit maaga na akong gumising. Itong mga nakaraang araw sobrang pagkamis ko sa kanya. Gusto ko siyang yakapin. Hinahanap-hanap ko ang amoy ni kuton lupa at gustong-gusto kong masilayan ang gwapo niyang mukha. Bakit nakasimangot ka, bunso? Kumain ka na ng almusal. Nagluto ako ng paborito mong tuyo at sinangag. Tulog pa ba si Taron? Sambit ng aking ina. Gusto kong maiyak na hindi ko nakita si kuton lupa. Inay, bakit pinahihirapan ni tatay sa Thunder? Isang buwan na siyang nagtatrabaho sa manggahan. Hindi ko na siya nakikita. Hindi ko na napigilan na isatindig ang nararamdaman ko. Nakakaramdam ako ng inis kay tatay na pinahihirapan niya si Thunder. Anak, sa Thunder naman na nagkukusa na tumulong sa manggahan. Kagabi, maaga kang nakatulog, hindi mo na nakita ang masayang inuman ng tatay mo at ni Thunder, kasama ang mga kabarangay natin. Mabait ang asawa mo, anak, at marunong makisama sa mahihirap na katulad natin. Sa kabila ng yaman at katanyagan niya, hindi siya matapobre. Mapagpakumbaba, magalang at mabait na bata. Parang ang asawa din ng ate, Eliza mo. Napaluha ako sa mga sinabi ni nanay. Kahit hindi pa kami kasal ni Thunder, tinatawag na nila nanay at tatay na asawa ko si Thunder. Thunder had a kind and soft heart. Noon pa man, pansin ko na ang pagiging mabait niya sa mga mahihirap, kaya lalo ko siyang minamahal. Nagtuloy-tuloy ang buhos ng luha ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Nagiging iyakin na ako at sobrang maramdamin. Ano nangyayari sa'yo, bunso? Masakit ka ba? Bakit ka umiiyak? Nababanaag ko sa mukha ni nanay ang pag-aalala sa akin. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Gagaan lang ang loob ko pag nakita ko na sukuton lupa. Inay, pasok lang muna ako sa silid ni Thunder. Masama lang pakiramdam ko, inay. Sa Tyron po, nasa silid ko, natutulog pa. Sige, magpahinga ka na. Ako naman ang bahala sa apo ko. Pilit kong initian si nanay. Tumalikod na ako tinungo ang silid na inuukupan ni Thunder. Agad akong nahiga. Niyakap ko ang unan niya nang maamoy ko ang naiwang scent ni Thunder. Love, miss na kita. Hindi mo lang ako pinupuntahan sa silid ko. Naiinis ako sa'yo. Turan ko't ilang beses kong pinalo ang unan. Iniisip ko sa kuton lupa ang unan na makailang beses kong pinalo at ilang beses kong sinuntok. Humiga ako na maayos sa kama at niyakap ko ang unan hanggang sa makatulog ako. Naalimpungatan ako sa mga paghaplos sa mukha ko. Nang imulat ko mata ko, ang gwapong mukha ni Thunder ang nabungaran ko, na nakaupo sa gilid ng kama sa tagiliran ko. Agad akong bumangon at niyakap ko siya. Kuton lupa! Ang tanging nasabi ko at mas sinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Gumana ang pakiramdam ko sa paghaplos-haplos niya sa likuran at paghalik niya sa buhok ko. What's wrong, love? Sabi ni nanay, umiiyak ka daw. Hindi ako nagsalita. Mas idinikit ko ang ilong ko sa leeg niya at nilanghap kong amoy niya. Sa gigil ko'y kinagat ko ang leeg ni Thunder na ikinasinghap niya. Kumalas ako ng yakap sa kanya at sinimangutan ko siya. Bigla akong nakaramdam ng inis. Ano bang nangyayari sa akin? Kanina gustong-gusto ko siyang makita. Ayun naman, inis na inis ako sa kanya. Sa isip ko, love, galit ka ba? Hindi ko siya kinausap. Nanatili ako nakatingin lang sa kanya. Napatitig ako na matagal sa matangos niyang ilong at mapula niyang labi. Inabot kong ilong niya at marahan kong pinisil. Ilang beses kong pinasadahan ng daliri ko at babang labi niya. Nagtaas baba ang Adam sa apo ni Thunder dahil sa ginawa ko. Nainis ako sa'yo, kuton lupa. Hindi mo man lang ako pinupuntahan sa silid namin ni Taron. Hindi mo na ba ako umahal? Ang aga mong umalis at gabi ka na umuwi. Lagi ka na lang nasa banggahan. Ngumiti si Thunder sa mga tinuran ko. Muli ako napatitig sa napakagandang ngiti niya. Love, why are you looking at me like that? Sambit ni Thunder at napapakamot sa kanyang ulo. Kahit ako hindi ko maintindihan na nangyayari sa akin. Pinasadahan ko ang katawan ni Thunder. Nabilad na siya sa araw. Naging tana ang kulay ng balat niya na lalong nagpagwapo sa kanya. Nawala ng inis ko. Gusto ko nalang titigan ang napakagwapo niyang mukha.
Ayos ka lang ba, love? Sabi ni nanay hindi ka pa kumakain ng almusal. Gusto mo ba? Bumalik na tayo ng Maynila bukas? Okay na kami ni tatay, love. Talaga? Maayos na kayo ni tatay? Nakapag-usap na kayo? Sa lahat ng sinabi ni Thunder, ang tungkol lang kay tatay ang inintindi ko. Masaya ako na maayos na sila ni tatay. Nung dumating kami dito, hindi siya kinakausap ni tatay. Ang dapat na 2 linggo lang na bakasyon namin sa Quezon ay umabot ng 1 buwan. Ayaw ni Thunder na bumalik na Manila hanggat hindi sila maayos ni Itay. Kinulong ni Thunder ang mukha ko sa mainit niyang palad. Agad niyang inangkin ang labi ko. Halik na may panggigikil at sabik na sabik. Nagbitaw lang kami sa halika nang marinig namin ang pagtawag ni Tyrone sa labas ng pintuan ng silid, kasabay ng pagkalampag nito sa pintuan. Nandiyan na bantay mo, love. Sambit ni Thunder na ikinangisi ko. Pagbalik natin sa Maynila, susiguraduhin kong hindi ka na makakalis ng kama. Love, paparusahan mo ba ulit ako kutong lupa? Gusto ko yun. Pinasadahan ni Thunder ng tingin ng kabuuan ko. He licked his lower lip while looking at me intently. Nananabik na rin ako sa kanya. I love you. Sambit ko't inabot ko ang labi niya. Mabilis na halik ang ipinagkaloob ko sa labi niyang ang sarap halikan. Bumaba ako sa kama. Hinila ko na siyang palabas ng silida. Nang buksan ko ang pintuan, ang nakasimangot ng mukha ni Tyrone na bumungad sa amin. Agad itong kinarga ni Thunder at hinalikan sa pisngi. Masayang masaya ako habang pinagmamasdan ko ang mag-ama. Pagkalipas ng maraming taon, nabuo na rin ang pamilya namin. Thunder's POV. The first time I met Sophia's parents, I felt my chest as if it would burst. I had chilled in the cold gaze of Sophia's dad. Hindi ko akalain na makakaramdam ako ng sobrang kaba sa kanyang ama. Ako na sanay na humarap sa lahat ng tao ay nakaramdam ng kaba at halo-halong emosyon sa pagharap ko sa magulang ng babaeng pinakamamahal ko. Ang ina ni Sophia ay lagi may ngiti. She embraced me like her own son, samantalang ang ama ni Sophia ay naging malamig ang pakikitungo sa akin. Mariin lang ako ditong pinagmamastan, magtatanong at tahimik na ulit. Sa loob na 1 buwan, sinuyo ko ang ama ni Sophia. Ako ang nagkukusang tumulong sa manggahan at sa bahay, hanggang sa nakasanayan kong mamuhay na katulad ng mga tao sa barangay nila Sophia. I love their simple life, content and happy. No greedy people like in the business world. Naaliw ako sa simpleng pamumuhay sa probinsya nila Sophia. Naging malapit na ako sa mga kabarangay nila. Paminsan-minsan nakikipag-inuman ako sa kanila. Kagabi nang inaya ako ng ama ni Sophia na si Tatay Ronaldo na muling makipag-inuman sa kanila, kakaibang saya ang dulot sa akin ng mga binitawang salita ni Tatay Ronaldo. Parang Ronaldo, napakagwapo at napakabait ng manugang mo. Sambit ni Mang Amado, ang kumpare ni Tatay Ronaldo at tinapik niya ang balikat ko na ikinabigla ko. Ikinabigla ko ang tinuran niya na humaplo sa puso ko. Oo pare, maswerte ang bunso kong anak na si Sophia kay Thunder. Napakabait ng batang ito. At proud na proud ako na maging manugang siya katulad ng asawa ng anak kong si Alisa. Sa loob na 1 buwan ngayon lang ako pinuri ni Tatay Ronaldo. Hindi pa naman lasing si tatay dahil kakasimula lang namin. Salamat tatay. Muli niya akong tinapik sa balikat at nginitian. Thunder, mali ka dito ha? Nagkakagulo mga kababaihan sa palengke tuwing sumasama ka sa pagde-deliver. Pero kahit kailan wala kang pinansin sa kanila. Talagang kay Sophia lang ang mata mo at puso mo, iyo. Kitang-kitang pagmamahal mo sa anak ng kumpare ko. Sasagot na sana ako nang unahan ako ni Tatay Ronaldo. Oo pare, kitang-kita ko na mahal niyang anak ko. Sobra kong asikasuhin ng bunso ko at ang apo ko. Napakasipag din ni Thunder. Hindi ko akalain na nakikita ni Tatay Ronaldo ang mga ginagawa ko. Hindi kasi ito pala salita. Kailan nabalik niyo sa Maynila, anak? Bukas na, tay. May mahalagang meeting kasi akong kailangan daluhan. Dalawin niyo pa rin kami dito, anak. Opo, Tatay Ronaldo. Baka mapadalas ng pagpunta namin dito. I love it in here. Naging masayang gabi ang inuman namin. Tawanan at kung ano-anong pinag-uusapan. Usapang walang halong negosyo. Napakasimple ng buhay pero napakasaya. Love, ayaw mo na? You don't eat much. Hindi ba magandang pakiramdam mo? Tanong ko kay Sophia. Kakaiba ang mga ikinikilos nito mula kanina pa. Nang umuwi ako galing manggahan, sinabi ni nanay na umiiyak ito kaya tinakbo ko ang silid kung nasaan si Sophia. Nalibang ako sa pagtulong sa pag-ani na mangga kaya napabayaan ko na maganda kong asawa. I can't wait to marry her.
Nang iwan kami ni Taron sa lamesa, agad akong tumayo mula sa kinaupan ko. Tinulungan ko si Sofia na makatayo at inginiya ko siya patungong sala. Pinaupo ko siya at nag-squat ako sa harapan niya. Kinulong ko sa palad ko mga kamay niya. Hinanap ko agad ang mata niya para magtama ang mga mata namin. Nang tumingin si Sofia sa akin, kapansin-pansin ang pananamlay nito. Sorry love, nawalan ako ng oras sa'yo. Gusto ko lang mapalapit kay Tatay Ronaldo. Nagtatampo ka ba sa akin? What's wrong? Simula na lumabas tayo ng silid, hindi mo na ako kinakausap. Hindi mo din ako sinusulyapan. Are you mad? Dinala ko sa labi ko ang palad niya, tinalikan ko ito ng paulit-ulit. Cotton lupa, gusto kong kumain ng manggang hilaw. Yung malutong na malutong. Samahan mo ako, dali. Mababa lang naman ang puno ng mga mangga kaya madaling abutin. Agad ako napangiti na mangga lang pala ang dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita. Nawala sa isip ko kanina na magdala ng mangga. Tumayo agad si Sofia, tila hila ko palabas ng bahay. Ipinabilin ko muna si Taron kay Nanay Amelia. Thunder, dalian mo na! Sigaw ni Sofia kaya nagmadali akong makalapit sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya at sabay na kaming naglakad patungo sa manggahan. Nang malapit na kami, hinila ni Sofia ang kamay mula sa pagkakahawak ko at tinakbo ang puno ng mangga na may maliliit pang bunga. Agad pumita si Sofia ng isa at lumiwanag ang mukha. Paano niya nakain ng mangga na hilaw pa nang hindi man lang naasiman? Sigaw ng isip ko habang pinapanood ko si Sofia na kumakain ng mangga at mukhang sarap na sarap talaga ito. Kinuha ko ang telepono ko at kinuhanan ko si Sofia ng palihim. Gusto mo kutong lupa? Ang sarap. Lumapit ako sa kanya. Inilagay ko ang telepono ko sa bulsa ng shorts ko. Pumitas ako ng isa at agad na kumagat. Nalukot ang mukha ko sa sobrang asim na mangga pero kung kainin ni Sofia ay parang walang kaasim-asim. Love, hindi ko alam na gusto mo palang ganito kahilaw na mangga. It's so sour. Hindi ako mahilig sa mangga. Ngayon lang ako natakam ng gusto. Sobrang sarap. Napangiti ako habang pinagmamasdan ko siyang kumakain. Love, mamayang hapon nang balik natin sa Maynila. May importante akong meeting na dadaluhan kinabukasan. Okay, love. Para hindi ka na maging abala sa manggahan. Hindi mo ako pinapansin pag nandito tayo. Sambit na Sofia at agad na sumimangot. Marahil kong pinisila magkabila niyang pisngit, inabot ko ang labi niya ng isang magaan na halik. Nalasahan ko ang asim na mangga sa labi niya. Naghahatid ng init sa puso ko tuwing tatawagin niya akong love. Pangako, lahat ng atensyon ko ibibigay ko sa iyo pagbalik natin ng Maynila. Baka mahirapan ka na namang maglakad sa gagawin kong pagbibigay ng atensyon sa iyo. Marami nampas ni Sofia ang braso ko. Niyakap ko siya mula sa likuran. I love you. Bulong ko sa tenga niya. Sofia giggles nang sadyain kong pasayarin ang labi ko sa tenga niya. My beautiful wife, my Mrs. Sofia Ramos Simpson, very soon. Sofia's POV. Isang linggo na simula nang makabalik kami galing sa probinsya at isang linggo na rin na hindi ko pinapansin si Kuton Lupa. Pagkainis ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko siya. Hindi ko din maintindihan ang pabago-bago kong mood. May mga araw na ayaw ko siyang umalis sa tabi ko. Kaninang umaga umalis sa Thunder na bagsak ang balikat dahil hindi ko siya pinapansin. Lagi ako nakasinghal sa kanya. Simula kaninang umaga gustong-gusto kong kumain ng pinya. Hindi ko maintindihan ang pag-crave ko sa mga pagkain. Papasok na ako sa kusina na makaamoy ako ng pritong tuyo. Napakabaho ng amoy nito na nagpabaliktad sa sikmura ko. Tumakbo akong patungo ang banyo. Sofia, ayos lang po ba kayo? Sambit ni Manang Aurora. Mommy, are you okay? Sambit naman ni Taron. Agad akong inalalayan ni Manang Aurora nang lumabas ako ng banyo. Nangihina ako at nagdidilim ang paningin ko. Manang, nahihilo ako. Sambit ko't kumapit ako ng husto sa braso ni Manang Aurora. Hinawakan ni Taron ang kamay ko. Iginiya ako ni Manang patungo sa sofa. Nang makaupo ako, agad ako sumandal at ipinikit ko ang mata ko. Hinawakan ni Manang Aurora ang pulsuhan ko at dinama ito. Ma'am Sofia, buntis kayo. Agad kong iminulat ang mata ko sa tinura ni Manang Aurora. Maaring tama si Manang Aurora dahil sa mga sintomas ko. Bakit hindi ko naisip na maaring buntis ako? Ang madalas kong pagkainis kay Thunder, paghahanap ng mga pagkain at nabahuan ako sa paborito kong tuyo. Manang, pwede po ba mag-utos na bilhan niyo ako ng pregnancy test para makasiguro na buntis po ako? Okay, Ma'am Sofia. Ikukuha ko din kayo ng tubig. May gusto ba kayong kainin? Salamat po. Wala po akong ganang kumain.
Naiwan kami ni Tyrone sa sofa. Nakayakap si Tyrone sa akin. Mommy, are you sick? Manang-mana si Tyrone kay Thunder. Kahit 5 taon pa lang ito kakikitaan na ng pagkamaalaga at maalalahanin. Ayos lang si Mommy, anak. Ilang sandali pa pinagbilin ko si Tyrone sa kanyang tagapag-alaga. Tinungo ko ang silid namin ni Thunder. Antok na antok ako kahit tanghali na akong nagising. Gusto ko muna matulog habang hinihintay ko ang pagdating ng pregnancy test na pinabili ko. Agad ako nahiga sa kama. Hindi nagtagal, nakatulog ako. Nagising ako sa mabigat na bagay na nakadagan sa katawan ko. Nang magmulat ako ng mata, nabungaran ko ang isang braso ni Thunder na nakayapos sa katawan ko. Mukhang agad itong humiga sa tabi ko nang dumating dahil naka-two-piece suit pa ito at nakasapatos. Tumagilid ako ng higa paharap sa kanya. Medyo nakaawang ang kanyang bibig. Mahimbing ang kanyang tulog habang nakayakap sa akin. I love you, Kutong Lupa. Pinadaanan ko ng daliri ko matangos niyang ilong at ang pang-ibaba niyang labi. Sa bawat paglipas ng araw, lalo kong minamahal sa Thunder. Naging sobrang sweet nito at maalaga kahit madalas ko itong sungitan at singhalan. Hindi ito nagrereklamo sa mga pinaggagawa ko dito. Hindi na ako nakatiis. Inabot ko ang labi niya. Dinampian ko ng isang magaan na halik. Love, ang gwapo-gwapo mo ngayon. Mahina ako sambit. Ngayon lang ba ako gwapo? Nagulat pa ako na magsalita sa Thunder. Kinabig niya ako ng husto palapit sa kanya. Asinigsi ko ang sarili ko sa kanya. Ang sarap sa ilong ng pabango ni Thunder. Idinikit ko ang labi ko sa laad niya at iniyapos ko ang isang braso ko sa kanya. Kamusta ng pakiramdam mo? Tiningala ko siya. Paano niya nalaman na hindi magandang pakiramdam ko? Tinawagan ako ni Manang Aurora. Sinabi niyang masama ang pakiramdam mo kaya umuwi ako agad. Naluha ako sa tinura ni Thunder. Mukhang buntis talaga ako dahil sobrang emosyonal ko. Kinalas ni Thunder ang yakap ko. Inilayo ng konti ang katawan ko para makita niya ang mukha ko. Agad na dumaan ang pag-aalala niya sa kanyang gwapo mukha nang makita ang luha ko. What's wrong, love? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Napangiti ako sa tinura niya at mabilis kong inabot ang labi niya. Inangkin ko ang labi niya na isang maalam na halik na agad naman tinugon ni Thunder. Pareho kaming kinakapos ng hininga na maghiwalay ang mga labi namin. Looks like my baby misses me. Hindi ka nagalit, love? Hindi mo nalalagyan ng una ng pagitan natin mamayang gabi? Hindi ko napigilan ang pag-alpas ng tawa ko sa mga sinambit ni Thunder. Hindi na ako galit, love. Sorry kung lagi kitang nasusungitan. I love you. Malambing kunturan at muli akong yumakap sa kanya. Excited ako malaman kung buntis talaga ako. Kung totoo ang sinabi ni Manang Aurora na damhin niya ang pulso ko. I love you the most, love. Hirap ako makatulog pag galit ka sa akin at hindi kita mayakap sa gabi. Okay na ba ang pakiramdam mo? Sabi ni Manang hindi ka pa kumakain. Gusto mo bang ipagluto kita? Malambing na turan ni Thunder at ramdam na ramdam ko ang pag-aalala niya. Bigla ako natakam sa pasta na madalas na niluluto ni Thunder sa akin noon. Agad akong bumangon at tinarap ko si Thunder. Love, pwede mo ba akong paglutuan ng pasta? Yung madalas mong niluluto sa akin noon. Kanina ka pa ba dumating? Nang sulipan ko ang woke up, nagulat pa ako na tanghali pa lang. Akala ko'y may mahalaga kang meeting ng 1 o'clock, love. You are more important than my meeting, love. Gusto ko na namang maiyak sa tinura ni Thunder. Ang sweet naman ng Kutong Lupa ako. Tara na, ipagluto mo na ako. Bigla akong nagutom. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Thunder. Wait for me here, love. Magbibihis lang ako. Mabilis ang kilos ni Thunder na bumaba ng kama at nagtungo sa walk-in closet. Hindi nagtagal nakapagbihis na ito at nasa tapat na ng kama. Habang nakalahad ang kamay para alalayan akong makababa ng kama. Inabot ko ang kamay pero hindi agad ako bumaba ng kama. Napatitig ako ng matagal sa kanyang mukha. Bakit ang gwapo-gwapo mo ngayon, Kutong Lupa? Sambit ko. Malakas na tawa ni Thunder ang pumuno sa buong silid. Gustong-gusto kong panggigilan ang ilong niyang napakatangos at napatitig ako sa mata niyang nakakaakit. Love, matagal na akong gwapo. Kaya nga mahal na mahal mo ako eh. Ako naman ang malakas na natawa sa sinabi niya. You are the most beautiful woman in this world. Your love is music to my ears. You are the best thing that ever happened to me. Natigil ako sa pagtawa sa mga tinura ni Thunder. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Nakakainis ka naman, Kutong Lupa. Pinapaiyak mo ako. Yumuko si Thunder. Kinulong ang mukha ko sa palad niya at inangkin ang labi ko. Nang bitawan niya ang labi ko, ipinupog niya ang mukha ko ng halik.
Mga halik niya sa noo, sa mata, sa magkabila kong pisngi, sa ilong at muling inangkin ang labi ko na naghatid ng kakaibang init sa puso ko. Ako ng pinakaswerte ang babae sa mundo na biniyayaan ako ng Panginoon ng mabait at mapagmahal na lalaki. Love, tama ng drama natin. Gutom na ako. Bumaba na tayo at magluto ka na. Muling pumuno ang malakas na tawa ni Thunder sa buong silid. Okay, my boss. Let's go. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay na kami naglakad palabas ng silid namin. Nasasabik na akong tanungin si Manang Aurora kung nabili na ang pregnancy test. Excited na akong malaman kung buntis ako. Ano kaya magiging reaksyon ni Kuton Lupa kung buntis talaga ako? Sigaw na isip ko. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Magiging masaya ako na muling magbuntis sa anak namin ni Thunder. Sa dami namin pinagdaanan, isang malaking biyaya na magkaroon ulit kami ng anak.